Hello, hello, hello. Ang bigote, ha? Ako po ang inyong huling suga. Ako ang huling suga. Okay, ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagsisimula ng SDA. No, ako po ang ex ni Egg White. Ex niya ako. Oh, sorry, hindi nyo kinaya ang buhok. Oh, wag daw mahaba ang buhok. No, kamusta po kayo? Ang bigote. Ang bigote, ha? Ang bigote. Tungkol tayo dito sa SDA. Nagpapasalamat ako sa lahat po ng nanood ng Radio Veritas last Sunday at ako po ay nando doon. Salamat po sa inyo. At marami akong natutunan kay Tito Marco Evangelista. Actually, pinapagalitan niya ako ngayon, tinuturuan niya ako ngayon. Kasi may mga iba kasing Katoliko na nagme-mentor din sa akin na which is hindi daw ganun ang stand ng simbahan. So, tinuturuan ako ni Tito Marco, na Tito Marco Evangelista ng Radio Veritas, pinapagalitan ako. Sabi ko mamaya ako na lang po i-review. No, kasi syempre, alam nyo naman, kapag ang ating mga talagang aral sa simbahan, kailangan natin silang pakinggan, no? Alam nyo naman po na sa dami ng mga Katoliko din sa likod ko, hindi ko na po alam kung paano ako mag-a-analyze ng mga itinuturo. Ang bigote. Ha? Ang bigote, ang bigote. So, shoutout 17 live viewers. Tayo ang paksa natin ngayon, my God, ay patungkol sa Seventh-day Adventist, no? Kung meron silang sugo na si Ellen G. White, ako naman po ang last messenger. No? Ako po ang last messenger. Ako po si Felix Bacat. Tawagin niya akong Felix Bacat. No? Ang bigote, ang bigote. Oh my God. No? Kala nila. Sige. Ayusin natin ang salamin, ayusin ang salamin. Okay. Tayo ay magpapahapyaw at magbibigay ng latag patungkol sa Seventh-day Adventist, no? Ito ay napakahalaga na ating malaman para magkaroon tayo ng idea kung paano natin dedepensahan ang ating mga doktrina, no? Ako po ang huling pusa, si Felix Bacat. No? Kala nyo, nakabangs ako. Baka naman. Bangs yan, ha? Bangs kung bangs. Okay. Sa doktrina po ng Seventh-day Adventist, meron silang dalawang pangunahing doktrina o binibigyan ng diin na doktrina ng Seventh-day Adventist. Ito yung huling pagbabalik ni Kristo o yung second coming at yung kanilang pagsamba sa pagsapit ng ikapitong araw, which is ang araw ng Sabado, kaya tinawag na Sabat. Kaya nga sila tinawag na Sabadista dahil sila ay sumasamba sa araw ng Sabado. Diba? Jiba. No, ngayon, utang po ng Seventh-day Adventist, utang nila ng Seventh-day Adventist kay William Miller ang kanilang pagsamba sa Sabat, no? Utang na loob na nila Ellen G. White kay William Miller kung bakit sila sumasamba sa Sabat o sa Sabado. Ang bigote, no? Okay. Dito tayo muna kay William Miller. So, sino ba to si William Miller? Si William Miller, siya ay pinanganak sa Massachusetts, United States of America noong 1782. Siya po ang nagpasimula ng Sabadista. Hindi po si Ellen G. White. Ha? Nagsasabi si Denmar Santiago, sila ang true Sabbath. No. Ang bigote. Hindi. Ang nagpasimula po ng Sabadista ay si William Miller. Kaya malaki dapat ang utang na loob ng mga SDA kay William Miller dahil kung hindi dahil kay William Miller, wala po kayong Sabat. Ang bigote. Okay. Itong si William Miller,
Siya ay pinanganak sa Massachusetts, United States of America noong 1782. At siya ang founder ng Sabat na Sulpot, si William Miller. Etong si William Miller, mababa ang kalidad ng kanyang pinag-aralan. Siya ay nagtrabaho sa isang bukid at naging isang kapitan sa gera noong 1812. So, si William Miller, yung nagpasimula ng Sabat na Sulpot, hindi po ng hindi po ng tawag neto, siya yung nagpasimula ng Sabat na Sulpot, hindi po yung tawag neto, can I say this? Hindi po yung Judaism. Si William Miller, etong William Miller na to, na nagsimula ng pagsamba ng Sabado ng mga sulpot, mababa ang kanyang edukasyon. No? Sa pagmababa ang edukasyon, mababa ang pinag-aralan. So, hindi siya katalinuhan. Etong si William Miller na nagpasimula ng Sabat, ang bigote. Ang bigote, ha? Huwag niyo akong anuhin. Etong si William Miller, siya ay nagtrabaho sa isang bukid at siya ay naging kapitan sa gera, sa isang gera noong 1812. Aba, naging kapitan pala ng gera si William Miller, ang pasimuno ng sulpot na Sabat na ito. Si William Miller, nung siya'y nabubuhay pa, siya ay kinikilala bilang isang napakabuting mamamayan. So maganda ang kanyang image. No, maganda ang image ni William Miller nung nabubuhay pa. No, nakakilala siya sa Panginoon noong 1816 sa edad na 34 years old at sumapi siya sa Baptist Church. So dahil maganda ang image ni William Miller na nagpasimula ng Sabat ng Sabado dito sa mga protestanteng ito, ang bigote, ha? So si William Miller ang nagpasimula ng Sabat, no? Nakilala niya ang Panginoon, ang Diyos. Siya ay pumasok sa spiritual na usapin, siya ay pumasok sa mga simbahan noong 1816, nung siya ay 34 years old. At itong si William Miller ay pumasok at sumali sa Baptist Church. No? Protestante na nga yung SDA, yung founder pa nila, yung pasimula ng Sabat nila, sumali din dun sa protestante, ang Baptist Church. Diyan sumali si William Miller. Ang bigote, gumagalaw ang bigote ko, wag nyo akong anuhin. Noong panahong yon, maraming tao ang naniniwala na malapit na ang ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa yung panahon ng mga protestante, no, naniniwala sila na malapit na ang Judgment Day. Ang second coming, ang bigote ko, ang bigote, So yung panahon pala na yon, kasagsagan ng mga sulpot ng mga Baptist, no, ng mga Lutheran Church, ang pangunahing tinuturo nila sa mga tao, malapit na ang paghuhukom, ang tataray naman talaga ng mga ito. Pinangunahan si Kristo. Okay. No? Sabik na sabik si William Miller sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Masusi niyang pinag-aralan ang hula ng Biblia upang malaman ang mahuhusay na scholar sa Biblia. So, etong si William Miller, yung nagpasimula ng Sabat ng mga sulpot, ay inaral ang mga hula ng Biblia. Ang taray! Propeta, nagbabasa ng hula. Hindi ako na-inform. No? Hindi ako na-inform. Ang bigote, ha? Ang bigote. Okay. Ngayon, noong 1831, ipinahayag niya ang panahon ng second coming ng Panginoong Hesus. Dito niya po yan lantarang inihayag. Noong 1831, sinabi ni William Miller, kung yung second coming, darating na si Kristo, ang taray talaga, no? Hindi tayo na-inform. Alam niya pala ang second coming. Ngayon, etong hula na to ni William Miller na darating daw si Christ, second coming, ito ay kanyang kinuha sa pagbabatay niya dun sa hula sa Daniel 8 verse 14. Ang taray! Diba? Nalaman niya ang hula ni Propeta Daniel. Ang taray naman ni William Miller na ito. No? Ang sabi rito sa Daniel 8 verse 14,
hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung gayoy malilinis ang santuaryo. So, meron dito sa Book of Daniel na inaral ni William Miller ang pasimula ng Sabat ng mga sulpot tuwing Sabado. Ang bigote, no? Ang sabi nga, dito sa Daniel 8 verse 14, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. So dito sa Daniel na ito, 8 verse 14, ginamitan niya ng literal understanding. Now, ang interpretation ni William Miller sa 2,300 years, ayon sa Daniel, ito ay nagsimula daw noong 467 before Christ nang ipahayag ni Artajeres na maitayo ng muli ng mga Israelita ang Jerusalem. Ang punong lungsod nilang gumuho na wakas ang panahong iyon noong 1844. No? So, nagsimula yan sa 467 BC, no? At ito daw ay magtatapos sa 1844. Yan ang sabi ni William Miller, ang nagpasimula ng Sabadista ng mga sulpot. So, 1844 daw darating si Kristo. Dahil literal na pangunawa ang ginamit sa Biblia, hindi kasi nag-aaral. No? Ngayon, itong si William Miller ay nagsimulang mangaral noong 1831, ngunit noong taong 1839 lamang siya nagkaroon ng maraming tagasunod. So, meaning to say, itong si William Miller na nagpasimula ng Sabat ng Sabado sa mga sulpot ng SDA, excuse me po, ang bigote ko. So, meaning to say, noong 1831, at the age of 34, itong si William Miller, nagsimula siyang magturo. Pero nagkaroon lamang siya ng followers, itong si William Miller, noong 1839. Ibig sabihin, hindi siya agad-agad pinaniwalaan kasi hindi naman siya ganon kagaling. So, noong mga taong yon, noong 1839, dyan po nakilala ang tinatawag na Millerites. Pag sinabi pong Millerites ay mga tagasunod ni William Miller. Millerites. No, parang mga marites lang ang tunog, no? Parang marites. So Millerites ang tawag sa followers ni William Miller. Nung nagkaroon na ng mga tagasunod si William Miller ang nagpasimula ng Sabat sa mga sulpot ng SDA noong 1840, taong 1840, mabilis na dumami ang tagasunod ni William Miller na tinatawag nating Millerites. At yon ay naging isang mahalagang kilusang pangrelihiyon sa panig ng mga iglesyang protestante. Noong taong yon, unang nilimbag ang kanilang periodikong The Sign of the Times. So dito unang nailimbag ang kanilang referensya mula mismo sa mga sulpot na ito ni William Miller, ang tinawag na The Signs of the End Times. Alam pala nila ang mga senyales, hindi tayo na-inform mga kapanaling. Ang bigote, okay. Ito'y nagsisilbing kasangkapan sa pagpapalaganap ng mensahe tungkol sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So dito sa kanilang ipinablish na The Signs of the Times sa ilalim ng ni William Miller, no? Siya ay gumawa ng mga babasahin na dito ipinakikita ang mga mensahe na magkakaroon na raw ng second coming. Hindi tayo na-inform mga kapanalig. Kaya nung pumalo, no? Nung pumalo, ang taong 1843, nakilala ang mga Millerites sa tawag na Adventista. No? 1843, nakilala po ang mga Millerites, so sila ay nakilala bilang Adventista. At atong Adventista na to, ito yung tinatawag na Sabadista sa Pilipinas. Sila yung mga SDA. No? Mga SDA ito. Ang bigote ko, ang bigote. Ngayon,
Ang malaking camp meetings ay nakadagdag ng impluwensya nila sa mga tao. So nagpatayo ito si William Miller ng mga iba't ibang mga kampo kung saan doon sila nagpupulong-pulong itong mga protestanteng abnormal na ito, no? At dahil sila nagpupulong-pulong, ito ay nagkaroon ng malaking positibong epekto, kaya mas lalo silang dumami, no? Syempre, pang-agaw eksena yan. Tapos, ang nangyari dyan, ang bilang ng kanilang mga tagasunod noong 1843 to 1844 ay tinatayang nasa pagitan ng 50 to 100,000 na kaanib. At dito naganap 1844, ang bigote ko, ang unang kabiguan o yung unang kapalpakan ng SDA. No? Unang kapalpakan. Sabi ni Winston Apsay, fake news, wala pang SDA sa panahon ni William Miller. Paano kayo magkakaroon ng SDA sa panahon ni William Miller? Doon kayo galing. Galing ang SDA kay William Miller, iho. Kayo ay bunga at produkto ng Baptist Church. Kayo talaga, Hindi nag-aaral itong si Winston Apsay. Okay. So dito, nagkaroon sila ng unang kabiguan, unang palpak na naman, no? Ngayon, ang dakilang taon ng paghihintay ay dumating at lumipas, ngunit hindi dumating si Kristo, iyon ay tinawag na unang kabiguan. So 1844, sabi ni William Miller, ang bigote ko natatanggal. Noong 1844, sabi ni William Miller, darating na si Kristo, hindi naman pala dumating. Mali pala ang aral. May compute pa kayong 2,300, hindi dumating si Kristo. Kayo talagang, mali ang computations, itama yan. So, ang nangyari, nung hindi dumating si Kristo, siguro, katulad ng hair ko, inuban na sila kakaintay nung 1844, maghuhukom na, no? Bago namatay si William Miller noong 1849, nagsalita pa ang lola nyo. No, yung nagsabi na darating daw ang Kristo ng 1844. Kumo dapat tumalaktong si William Miller. No, naghihingalo na nga lahat-lahat. Aba, nagbunga nga pa. Bumunga nga. Ano ang sabi? No? Sabi dito, umasa kami sa personal na pagdating ni Kristo noong panahong yon, at ngayon kung ipakikipagtalo namin hindi kami nagkamali, iyon ay isang pagsisinungaling. So inamin pala ni William Miller na nagkamali siya ng compute. Dapat gumamit na lang po siya ng calculator, no? Lagyan natin ng anong ating bigote. Ops, ang bigote ng Sanrio, sandali, no? Ang bigote, natanggal na ang bigote. No? Kasi ang bigoteng ito ay mula po sa ibong mandaragit. Kinuha ko po ito sa balahibo ng pabo. No? Ang gagaling, 'di ba? So inamin po niya na sinungaling daw sila kung sasabihin daw, sabi ni William Miller, na hindi sila nagkamali. So nagkamali sila. No, nakakaloka talaga, no? Ganun dapat umamin tayo sa inyong pagkakamali. 'Di ba? Okay, idikit natin ang ating kabigotihan. No? Idikit ang bigote. Ito ang banal na bigote. Ayun na. 'Di ba? Ang bigote. Okay. So sabi ni William Miller dito, bago siya namatay noong 1849, bago matsugi, bago mategi ang lola nyo, no, ipasimula ng sabat-sabat na yan, ginaya ng SDA, sabi niya, hindi kami dapat mahiyang tanggapin ng tahasan. Ay, umasa kami sa personal na pagdating ni Kristo noong panahong yon, at ngayon kung ipakikipagtalo namin hindi kami nagkamali, iyon ay isang pagsisinungaling. So umasa yung mga Millerites na 1844, darating ang Kristo. Aba, namuti na ang buhok ko, mga inday, hindi dumating si Christ, ininjan tayo. Ito talaga si William Miller. Kwento na kwento, mali-mali pa. Inuban na ang lola mo. Hindi dumating ang Kristo. Pero ganun pa man, siya ay nag-apology. Nag-sorry siya. Ang sabi niya,
Hindi kami, noong 1849, nung naghihingalo na si William Miller, siguro, sa sobrang tagal nga naman ni Christ, inabutan na siya ng kamatayan. Ang sabi niya, umasa kami sa personal na pagdating ni Kristo noong panahong yon. At ngayon, kung ipakikipagtalo namin hindi kami nagkakamali, iyon ay isang pagsisinungaling. Sa sinabi niya, kung hindi daw kami nagkamali, kaming mga Millerites, ay sinungaling kami. O, mga sinungaling kayo dahil nagkamali kayo. No? Ngayon, hindi kami dapat mahiyang tanggapin ng tangasan ang aming paglago sa kilusan. Lumago sila, bakit? Uto-uto, dami nagpa-uto, mga uto-uto kayo, ha? Uto-uto, ang bigote, ang bigote ni Sanrio, nanggigigil na naman ako, no? At ang sabi dito, si Miller ay isang matapat at makadiyos na Kristiyano hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Kahit na si William Miller ay nagkamali sa kanyang mga calculation, hindi siguro gumamit ng calculator ito, hanggang sa kanyang kamatayan, siya ay pinanatili niya na maging isang mabuting tao, maging makadiyos, no? At nabuhay ayon sa kanyang pinaniniwalaan. So meaning to say, naging siya, bulaang propeta. Naging bulaang propeta. Ako po ang huling sugo. Ako po si Felix Bacat. No, tawagin niyo akong Felix Bacat. Okay. Noong October 23, 1844, pagkaraan ng itinakdang araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesus, bigla niyang naisip ang isang ideya na ang ministeryo ng Panginoong Jesus sa kalangit-langitan ay may dalawang bahagi. Kung paanong may dalawang bahagi ang panlupang santuaryo noong unang panahon. Lumusot pa. Ito talaga si William Miller. Nagkamali ka na nga. Lulusot ka pa. Inamin mo na nga eh. So dahil hindi niya alam kung paano niya lulusutan yung darating daw si Kristo ng 1844, inuban na ang hair ko, kakaintay sa second coming dito kay William Miller. Nagtuturo kasi sabi darating inuban na ako. So lumusot siya. Siyempre naniwala kaming darating, yung iba pa nga nagpakulot, sabi ang tagal naman ng pagdating ni Christ para naman maganda ang aming pagmimit. Hindi dumating. Ngayon ang sabi niya, para hindi naman siya mapahiya, sabi niya na ang kanyang mga, ayon sa kanyang mga pagsasaliksik, yan daw ay may dalawang bahagi, no? Dalawang bahagi ng panlupang santuaryo. Ay aba, ang taray, lulusot talaga, may dalawang bahagi pala. Yung unang bahagi hindi natuloy, no? Ngayon, si Kristo daw ay pumasok sa kauna-unahang pagkakataon sa pangalawang apartment ng makalangit na sanktuaryo upang gampanan ang kabanal-banalang dako bago bumalik sa mundong ito. Naniniwala si Edson na tama si Miller sa panahon ngunit mali ang lugar. Ang taray! No? Ang taray, nagkamali ng lugar na pinuntahan si Christ. Naku naman, hindi binigyan ng Google Map. Kaya pala hindi natupad doon ng second coming kasi nagkamali daw ng lugar. No? Ngayon, pumasok tayo dito kay Ellen G. White. Dito tayo kay Ellen G. White. Wingson Apsay, maghintay ka naman. Ito talagang SDA na si Wingson Apsay. Wait ka lang, dito na tayo kay Ellen G. White. Siyempre doon muna tayo sa nagpasimula ng Sabat sa mga protestanteng sulpot. Hindi naman SDA ang nagpasimula ng Sabat, si William Miller. Inadapt lang niya ni Ellen G. White kay William Miller. Ikaw talaga, wait ka lang, ang bigote ko, Sandali lang, dito na tayo kay Ellen G. White, ha? Ikaw talaga, wala kang galang sa lola mo. Ako po si Felix Bacat. Di ba ang bigote ko? Wag niyo akong anuhin, ha? Okay. Ang pangunahing tagapagpaliwanag ng ideyang ito ng panlangit na sanktuaryo ay si Ginang Ellen G. White. Ang taray! Sa siya yung nagpaliwanag patungkol sa sanktuaryo, ang taray. No? Si Ellen G. White. Kaakibat ng kanyang asawa, si James White, tumulong sila kay William Miller na magtakda ng kanyang petsa. Magkakilala si Ellen G. White at si William Miller. No, dapat inaaral natin yon, Wingson Apsay. Magfe-friendship sila.
Kaya nga ang SDA, naging Sabado ang Sabat nyo, kinopya nyo yan kasi kay William Miller. Kayo lang ang kilala kong nagsasabat na hindi nagdadala ng kambing. No, dapat magdala kayo ng kambing kasi yun ang tunay na sabat. Kapag nagsasabat yung panahon ni Kristo, nagdadala sila ng kambing, ng tupa, at ng manok. Magdala kayo no ng kambing. Yun ang mga sabat keeper. Kayo talaga niloloko nyo kami. Hindi ba ang tunay na Sabbath keeper, naghahandog ng kambing, naghahandog ng tupa? Ay, nako, hindi kayo nagdadala talaga ng kambing. The true Sabbath keeper, yung mga sumasamba ng Sabado, may dalang kambing, magdala ka ng kambing dyan, minsan upside. Tapos ibigay mo sa akin, magkakalderetang kambing ako. Okay. Itinuro niya na sa panglangit, eto na, no? Etong asawa ni Ellen G. White na si James White, sinuportahan at tinulungan nila si William Miller. Nasabihin kung ano yung petsa ng ideyang panlangit na sanktuaryo. No? Itinuro niya na sa panlangit na sanktuaryong ito ni William Miller, nagtungo ang Panginoong Hesus upang gawin ang investigative judgment bago bumalik sa mundo. Aba, alam pala nila nag-iimbestiga na ang Kristo. Hindi nyo sa akin sinabi yan. Nag-iimbestiga pala ang Christ, ha? Kayo talaga. Detective Conan pa si Kristo ngayon. Okay. Si Ginang White ay isang babaeng mababa ang pinag-aralan. Mababa ang pinag-aralan. Aba, dapat nag-aaral muna siya ng theology. Paano mo mai-interpret ang Bible kung hindi ka nag-background check? Aral din muna ng theology at saka ng philosophy. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-e-explain ng hula. Kayo talaga mga sinungaling kayo. Mababa daw ang pinag-aralan ni Ellen G. White, ngunit siya ang naging tunay na tagapagtatag ng kilusang Sabadista. Si tagapagtatag ng sa mga Sabadista, babae. Hindi nga pwedeng mamuno ang babae sa iglesia. Kayo talaga, palpa kayo dyan. Mga kapalpakan ninyo, nang gigigil ang bigote ko. Okay. Sinabi niyang magkakaroon siya ng mga pangitain at mga turo sa pamamagitan ng kapahayagan. Ang taray! No? Nung siya ay nakapagtatag na ng Sabadista, sinabi niya na siya ay maghahayag ng kanyang mga pangitain. No? Ang taray, sana all. Ang taray, nakakakita ng pangitain ang bigote ko, nang gigigil ako. Hindi pantay ang buhok ko. Yung isa nagtataray, yung isa kong buhok na bigote. Okay. Itinuturing ng mga Sabadista na hindi kapantay ng Biblia ang mga sinulat ni Ginang White, ngunit ang mga iyon ay kinasihan. So meaning to say, yung mga sinulat daw ni Ellen G. White, hindi daw pwede yung ikumpara sa Bible, pero lahat daw ng sulat ni Ellen G. White ay kinasihan daw ng Holy Spirit. Ang taray naman ng mga Sabadistang ito, nang gigigil ang bigote ko sa inyo. Diba? Okay. Gayunman, maliwanag na ang malaking bahagi ng kanyang sinulat ay kinopya sa ibang mga aklat. So yung mga sinulat nito ni Ellen G. White na pinaniniwalaan ng mga Sabadista na ito ay kinasihan, pinagkakopya lang sa ibang libro. Mandaraya tong Ellen G. White na to, nang gigigil ang bigote ko sa'yo. Ngayon lang ako nakakita na naghahayag ng pangitain kumopya sa ibang libro, nang gigigil ako sa'yo. Na? So, hindi alam ng mga kaanib ni Ellen G. White na yung kanyang ibang mga sinulat, kopya-kopya lang. Gagaling yung mangopya, di ba? Syempre, magaling kayong mangopya. Bible nga namin, kinopya ninyo. Okay. Maraming yung sinulat na aklat si Ginang White at ang pangunahin ay ang The Great Controversy. Sikat na sikat yung The Great Controversy na yan. Mahilig kayo sa intriga. Mga mag-aartista ba kayo? Mga Sabadista? So sinulat niya yung The Great Controversy. Ito ay naglalaman ng mga otoratibong pagsasalaysay tungkol sa turo ng mga Sabadista. So authorized teachings to, parang ito yung pinakasisisi nila. Itong The Great Controversy ni Ellen G. White. Ang taray!
Standard references niya pala ang sulat ni Ellen G. White na mababa lang ang pinag-aralan. Kayo talaga, ha? Okay, tuloy natin. Itinuturing ng mga sabadista na dito tayo, nasaan na tayo? No? Teka lang, ha? So, gayon man, maliwanag, no? Maliwanag na ang malaking bahagi ng sinulat ni Ellen G. White ay kinopya sa ibang aklat. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Yung malaking bahagi na sinulat ni Ellen G. White at siya'y gumawa ng aklat na tinatawag na The Inspired Life of St. Paul, kinopya ni Ellen G. White yan sa The Life and Epistles of St. Paul na sinulat ni Connie Beer at Hawson. Gumawa ng aklat si Ellen G. White, The Inspired Life of St. Paul. Nung ni-research, bakit kayo nangungopya? Bad yan, ha? Bilang nakakatandang huling sugo na si Felix Bacat, no? Huwag kayong kokopya. So, gumawa ng aklat. Itong si Ellen G. White na pinangalan ng The Inspired Life of St. Paul. Nung ito ay pinag-aralan, ay, shucks! Kinopya! Kinopya niya pala yan sa sulat ni Connie Beer at Hawson sa The Life and Epistles of St. Paul. Kayo talaga, mga nangungopya kayo, ha? Wala talaga kayong originality, mga sabadista, kayo nang gigigil ako. At dahil nabuko yung ginawa, no? Ayusin natin ang bigote. O yan. Dahil nabuko yung ginawang pangungopya at pandaraya ni Ellen G. White, mababa kasi pinag-aralan, di ba? May pagkasyunga-syunga pa, no? Yan ay inalis nung nabuko. Inalis yan sa sirkulasyon upang maiwasan ang legal na aksyon tungkol sa karapatan ng pagmamay-ari. Tinanggal yung libro. Bakit makakasuhan kayo ng forge? Kasi kayo ng kopya. Itong mga sabadistang to, nang gigigil ako. Masasampahan kayo ng kaso, kaya tinanggal yan ng SDA. Yung sulat ni Ellen G. White kasi nga kopya. Tapos, ano pa? At isa pa, kung sadyang pinasihan ang mga sinulat niya, hindi na sana kailangang pangbutihin muli ang mga yun. Kung kinasihan yon yung kanyang mga sulat, bakit kayo kakasuhan ng pangangopya ng akda ng may akda? Ito talaga si Ellen G. White, kopya ng kopya, ha? Sige. Ngayon, ngunit ipinakikita ng paghahambing ng una at huling edisyon ng ilang mga aklat niya na maraming pagbabagong ginawa sa bawat pahina. So, dahil nalaman na si Ellen G. White ay nangopya, kinopya niya yung kanyang mga sulat sa libro ng iba, at makakasuhan siya, malamang kopya kayo ng kopya, no? Wala kasi kayong mga utak, binago niya yung mga ibang mga sulat doon. No? Binago niya para magmukhang original, kahit ang mga nilalaman ng unang sulat, mga pinagkopya ninyo. No? Ngayon, anong uri ba ng tao si Ellen G. White, kung tao man siya? Ano ba siyang uring tao? Siya ba ay Homo sapiens, Homo erectus? O isa siyang dinosaur? Ano bang uring taong ito si Ellen G. White? Ganito ang hatol ng dalawang doktor. Dito tayo sa doktor. Kala nyo mag-usap-usap nga tayo, mga kapanalig, patungkol sa doktor. Ayusin ang salamin. Okay. Anong uri ba ng tao si Ellen G. White? Ito ba ay zombie? Siya ba ay dating T-Rex? Siya ba talaga ay tao? O nagpapanggap na tao? O mula sa lahi ng mga caveman? Ang sabi ng dalawang doktor, ito ay dalubhasang doktor na sina Dr. William Russell at Dr. Faithfield, na nagtatrabaho sa Seventh-day Adventist Sanitarium sa Battle Creek, Michigan. Mga doktor nyo to, mga Seventh-day Adventist, hindi to fake news. Tanungin nyo ang mga doktor ninyo. No? Kayo talaga, ang bigote. Ang bigote ko, nanggigigil ako.
Ano bang sabi ng mga doktor ng Seventh-day Adventist kay Ellen G. White? No? Sabi ng mga doktor mismo ng SDA, ang mga pangitain ni Ellen G. White, ayon sa sulat ni Dr. Russell, ni William Russell ng SDA noong 1869, ay resulta ng sakit sa utak. My God! May sakit sa utak si Ellen G. White, yung kanyang mga imagination, yung kanyang pangitain, sabi ni Dr. William Russell ng SDA, yan daw ay resulta ng sakit sa utak o nervous system. Ano po bang tawag sa sakit sa utak? Ano po ba? Di ba yan yung tinatawag nating may kaldag? May kaldag pala tong si Ellen. Tanggapin natin tong mga sabadista. Pag may kaldag ang founder, anong tawag sa mga... Paano ba? Paano ba ang bigote ko? Pag may kaldag ang founder, anong tawag sa kaanib? May kaldag din. Kaya pansinin ninyo kung ano-ano man pinagtuturo ng mga sabadista kasi nga may kaldag sa utak. Pag sinabing kaldag, mga sabay-sabay tayo, sila ay mga praning. Mga praning sila kasi ang founder ay isang praning. No, hindi nila pwedeng pamalian yan kasi totoo po yan. No? Kaya ang sabi ni William Russell, Dr. William Russell, ang doktor po ng SDA Adventist, na dito po sa sanitarium, sa Seventh-day Adventist Sanitarium sa Battle Creek, Michigan, ang sabi po ng kanilang doktor na si William Russell noong 1869, naglabas ng sulat na si Ellen G. White, ang kanyang pangitain ay resulta ng sakit sa utak. Praning po ang inyong founder, mga sabadista, no? May tililing. Malakas po ang tililing ni Ellen G. White. Hindi po ba may tililing siya? Sabi po ng doktor nyo yan. At ayon naman sa sulat ni Dr. Fairfield, doktor na naman po ng SDA ito, dalawa sa ninyong doktor, noong 1897, sumulat din siya, ang pangitain ni Ellen G. White ay mga hysterical trances. Nag-hysterical lang pala to si Ellen G. White kasi nga bakit? May tililing. Siyempre kapag may kaldag ka, pag may kaldag ka, ikaw ay praning, siyempre ikaw ay mag-i-hysterical. At dahil nag-i-hysterical siya, ano-ano yung mga naiisip, nai-imagine, na pinalabas niya na ito ay isang pangitain. Sa para siyang nakadroga. No? Nakadroga, sabog siguro ang lola ninyo. Kasi nga ano-ano daw po ang pinag-i-imagine. No? At itong si Ellen G. White, dahil ito ay sinuri ng mga dalubhasang doktor ng Seventh-day Adventist at siya ay sinabihan na may sakit sa utak, which is yan yung mga praning ni laging gising, di ba? Parang si Felix Manalo lang, no? Nagkulong sa kwarto 3 araw, hindi kumain, hindi natulog, paglabas sugo na. Yun po yung mga may sakit sa utak. Yan yung tinatawag nating sabay-sabay mga kapanalig, praning. Mga praning ning, no? Okay. Etong si Ellen G. White, siya ay kinikilala na pinakamahusay na leader ng Seventh-day Adventist hanggang siya ay namatay noong 1915. Namatay na yung babaeng baliw, yung babaeng praning noong 1915. Yan po ay galing mismo sa doktor ng mga SDA. Sabihan niyo po ako kung ako po ay sinungaling. Aralin niyo po kung si Ellen G. White ba ay praning o hindi. Sabi ko sa inyo, magtutulog kayo para hindi kung ano-ano ang ini-imagine ninyo. Okay. Mataas pa rin ang pagpapahalaga sa kanya kay Ellen G. White, no? Pero hindi lahat ng member ng SDA. May mga kaanib ng SDA na mataas ang pagpapahalaga kay Ellen G. White, pero hindi lahat. Kasi nga, sino nga naman kasing maniniwala sa praning? Pag naniwala ka sa praning, ano ka? Praning ka din. So, mga praning kayo, di ba? So, ang mga kaanib ng sabadista ng Seventh-day Adventist ay kakikitaan ng sigasig
pagkakaloob ng salapi na may kalakip na sakripisyo at mahusay na kakayahan ng organisasyon. So masisipag naman yung mga kaanib, dapat lang hindi kayo dadami, pagtatamad-tamad kayo. No? At syempre lalakipan nyo ito ng mga lagap. Maglalagak kayo, paano kayo magpapatayo ng mga ospital? Hindi ba? Maglagak din naman kayo syempre, no? At kayo ay magtatayo ng mga magagandang mga establishments. Ngayon lang ako nakakita ng mga may magagandang establishments pero wala naman sa Jerusalem. Sinasayang nyo lang ang mga pera ninyo, no? No? Ito talaga si Ellen G. White na to. Praning! No? Okay. Ngayon, ano ba yung mga pangunahing gawain ng SDA ng Seventh-day Adventist na kanilang sinusunod? Unang-una, pangangaral ng ebanghelyo sa pamamagitan ng 800 wika at mga dialekto. So, nangangaral ang mga Seventh-day Adventist Church sa iba't ibang panig ng mundo at sila ay gumagamit ng 800 dialects. Syempre naman, hindi ka naman pwedeng magtagalog kung ang kausap mo ay incheck. Magulat na lang tayo, nagpunta ka ng bansang Amerika, lahat ng nakatina doon nagtatagalog, syempre English. So nagtuturo sila, itong mga Sabadista sa iba't ibang lugar, ayon sa dialekto na ginagamit ng bawat bansa. Ano pa? Naglilimbag ng mga magazine ang mga SDA. Tingnan nyo po yung mga nagbibigay ng magazine dyan sa mga kanto-kanto. Hindi po ba? Akala ko nung una mga manananggal. Sabi ko, anong ginagawa ng ating mo dito? Parang manananggal ang itsura. Na? Ang mga Seventh-day Adventist, dahil sila ay naglalathala ng magazine, sila rin ay mayroong sariling limbagan. Siyempre doon sila maglilimbag ng mga aklat, magastos magpa-print. So meron silang sariling pagpiprint. At itong mga printer na to ay makikita sa mga pangunahing bansa, no? Naglathala din ng Seventh-day Adventist na mga magazine na tumatalakay sa mabuting kalusugan, buhay pamilya, na may kasamang mga turo mula sa Biblia. So nagtuturo rin sila, yung mga Seventh-day Adventist, ng mga kung paano tayo magda-diet at paano tayo magiging sexy. 'Di ba ang bongga? Kailangan magbasa-basa rin tayo ng magazine nila para malaman natin kung paano maging sexy at sabihan na lang tayo, how to be you po, ang sexy mo naman. Then, no, kalimitan sa mga kaanib ng Seventh-day Adventist ay may koneksyon sa mga doktor, nurse, kasi nga mga health conscious 'yan. No, mga health conscious, bawal sa kanila ang baboy, high blood daw sila. No, tingnan nyo tayong mga Katoliko, yung iba na high blood na kain ng lechon, penge namang lechon dyan. Ang bigote ko, gigil ako. Okay. Yung iba naman sa mga Seventh-day Adventist, nag-aano ng lathala, at ito ay tumatalakay sa mga hula. Aba! May tumalo na kay Felix Manalo. Hula din sila. No? Kaya kapag makaka-encounter kayo ng Seventh-day Adventist, lalatagan kayo ng hula. Yan lang ang mga hula na walang katuparan. No? Akala nyo maiisahan nyo ang huling sugo? Ako po si Felix Bakat. No? Ako si Felix Bakat. Okay. May sinasanay silang mga ahente na nag-aalok ng mga magazine at mga aklat sa bahay-bahay. So kapag ikaw po ay pumasok sa Seventh-day Adventist at gusto mo magbahay-bahay, ikaw ay mag-undergo ng training. May mga training yan kung paano tayo magbibigay ng magazine at kung paano tayo mang-uuto. Siyempre, kailangan nilang outfit ng disente, kailangan fresh. Hindi ka naman pwede magbibigay ka ng magazine, mukha kang tuko, di ba? Mukha kang tukmol. So, pinipili yan nila kung sino yung mga fresh. Tapos, magbabahay-bahay, magbibigay ng magazine. Siyempre, kailangan gamitan ng looks para mang-uto. So, nagtitraining yan, dumadaan din yan ng pagtitraining sa iglesia ng mga satanista. Okay. Sila ay nagpapatayo ng mga mahuhusay na ospital sa buong mundo na may mataas ng uring paglilingkod katulad ng Manila Sanitarium o Sanitarium. Dito po sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Manila Sanitarium, dekalidad na ospital yon. Yan ay ipinatayo ng mga Seventh-day Adventist, mga Sabadista.
At tandaan natin, ang mismong doktor po, doon po sa Seventh-day Adventist ay mismong sumuri kay Ellen G. White na siya daw po ay may sakit sa utak. Kaya kung ano-ano daw po ang nai-imagine. Siya po ay may sayad-sayad ang lola ninyo, may kaldag-kaldag. Sabi ko sa inyo, iwasan natin ang pagbibisyo. Yan, hindi na nagkakakain. Buti na lang po, hindi nyo naabutan si Digong. No? At, teka lang ha. Sila rin ay pagpapatayo ng mga pagkakaroon ng mga sariling paaralan ukol sa primary, secondary at kolehiyo sa United States of America at iba pang mga bansa, gayon din ng mga graduate schools at paaralan ukol sa medisina. So nagpatayo rin tong Seventh-day Adventist ng iba't ibang mga paaralan sa United States of America at sa iba't ibang mga bansa. Meron din silang School of Medicine. Kasi nga conscious sila sa diet. Siyempre, ayaw nila maging chubby-chubby. Kailangan healthy sila. Sa mga nagda-diet sila. So, sila ay nakafocus, nakakonsentrate din sa buhay pamilya at sa medisina, sa kalusugan, no? Kaya ito, noong 1916, nagkaroon sila ng bilang na miyembro na umabot sa 1.6 million. Kabilang dito ang 390,000 na kaanib sa Estados Unidos at Canada. Tumaas ang bilang ng kanilang kaanib kasi may mga school nga sila. May mga ospital. O malay mo, pag kayo ay na-ospital para magkaroon kayo ng 50% discount sa mga gamot, magsabadista ka. Diba? O gusto mo mag-aral sa mga school nila kasi mga private yan, mga social yan. O dahil ikaw, ambisyosa, kang palaka ka, kahit hindi ka kagandahan, gusto mo ng magagandang school, o umanib ka sa SDA para meron kang discount. No, maaaring ganon. Kasi tumaas ang kanilang bilang, ang kanilang kaanib, nung sila ay nagpatayo ng mga eskwelahan, ng mga paaralan. Ayan po ang tinatawag natin na marketing strategy. No? Marketing strategy. Ang malaking bilang na ito ay naghahayag ng pagpapahalaga nila sa pagmimisyon sa ibang bansa. Kaya noong 1983, ang kabuang miyembro ng Iglesyang SDA sa buong mundo ay 3.5 million ayon sa kanilang nailathalang taong pag-uulat. No? Kaya noong 1983 sila ay nasa 3.5 million. Nakikipagsabayan sila sa INC. Pero ang INC kasi, hindi nila matatalo yon kasi yon ay, huling sugo. Siya yung dadating dito sa wakas ng panahon, si Felix Manalo, no? At magmimit kami ni Felix Manalo at magpapakilala ko, "Hi, Felix Manalo. Ako po, si Felix Baka." Kaya nga po, no, mga kapanalig, hindi pwede na maging tunay na Sabbath keeper ang Seventh-day Adventist. Bakit? Ang Sabbath keeper ng sulpot o ng protestante ay pinasimulan niya ni William Miller. Hindi po yan ni Ellen G. White. At dahil sa suporta at tulong ng mag-asawang White kay William Miller, sila ay umadap sa pamantayan ni William Miller na ang tunay na pagsamba ay Sabado. Unang-una po, sa panahon ni Kristo, ang pagsamba po ng Sabado, tuwing darating ang Sabat, sila po ay naghahain ng kambing, ng tupa, ng manok, ng mga kalapati, ng mga hayop. Naghahandog sila dyan para sa ikatutubos ng kasalanan. Sila ay nagpupunta sa toldang tipanan, yung mga saserdote. Papasok doon sa tolda ng tipanan para doon ihain ang mga handog at mga alay. Ginagawa nyo ba yan, mga Sabadista? Hindi nyo rin pwedeng sabihin kung si Kristo ba ay Sabadista. Kasi si Kristo, kung siya man ay sumasamba ng Sabado, dahil siya ay nasa ilalim ng relihiyong Judaism. Hindi naman kayo Judaism, kayo talagang mga SDA kayo, mga sinungaling kayo, no? Hindi nyo pwedeng gayahin yung pagsamba ni Christ. Kasi yung sumasamba si Christ, ang mga apostles during ng Sabat ng Sabado,
sila ay naghahain ng mga hayop. Maghain kayo ng hayop. Mga hayop kayo. Tsaka, pangalawa doon, hindi gumagamit ng Gregorian calendar ang mga sinaunang Sabadista. Ang ginagamit nila ay Jewish calendar o Hebrew calendar. No? Yun ang ginagamit nila. Wala mong mababasa na gumamit kayo ng Gregorian calendar tapos magsasabat kayo ng Sabado. Ginawa po namin ng Gregorian calendar para sa mga nagsasabat ng Sunday. Wag po tayong aning-aning. May mga tililing ba kayong mga Sabadista kayo? No? At eto pa, sa mga Sabadista, no? Wag nyo pong i-deny. Dahil mismo po na doktor ng SDA, ayan na, i-research nyo. Doktor po ng SDA na si Dr. William Russell ay nagsabing may sakit sa utak si Ellen G. White. Hindi po natin yan pwede na itanggi. Dr. William Russell. At huwag niyong sasabihin sa akin na saan ka daw nakakita na nakagawa ng maraming libro na may sayad. Ang sabi po ng findings ng ospital ng Seventh-day Adventist, ito yung sa ospital ng, hanapin natin yung ospital na ito ha. Ito ay sa ospital ng, wait, nasaan na ba ito? Ayan. Ito ay sa ospital ng Seventh-day Adventist Sanitarium, Battle Creek, Michigan. Ang sabi dito na si Ellen G. White ay may tililing. At yung pag-i-imagine niya na yun ay pangitain, yun ay hula, dulot yun ng kanyang tililing. Sabi po mismo yan ni Russell, William Russell, doktor po ng SDA yan. Siya ay sinuri mismo sa ospital ng Seventh-day Adventist. Meron daw po siyang sakit sa utak na nagkakos ng kanyang imaginations na sinasabi niyang pangitain. Ganon din po ang sinabi ng doktor na naman ninyo SDA na si Dr. Fairfield. Siya ay nagtatrabaho sa Sanitarium Creek, Michigan. Na ang sabi niya noong 1897, sulat niya to, na yung pangitain daw ni Ellen G. White ay mga hysterical trances. Nag-hysterical lang yung propeta ninyo. Bakit? Siyempre kapag may aning-aning ka, kapag ikaw ay may kaldag sa utak o may praning-praning ka, mag-hysterical ka kasi nag-overthink ka. So maaaring lumalabas sa mga naging lathala ni Ellen G. White na kanyang mga naging pangitain ay dulot lamang po ng pag-hysterical niya sa mga na-overthink niya. Nagkaroon na nga po kayo ng kapalpakan. Sabi niya, darating si Kristo ng 1844. Namuti na ang buhok ko, kakahantay kay Christ, hindi man lang dumating. Na mga nakakaloka kayo, no? Nag-antay ako kay Christ, 1844. Inuban na ako. No? Napakasinungaling ninyo. Kaya wag po tayong magpapapaniwala sa kanila. Tatandaan nyo po, si Ellen G. White, ayon po mismo sa ospital ng Seventh-day Adventist sa Creek, Michigan, siya po ay may sayad. At ang nagsuri sa kanya ay mismong mga doktor po ng Seventh-day Adventist na si Dr. Fairfield at Dr. William Russell. So kung kayo ay hindi po naniniwala sa akin, questionin nyo po yung mga doktor ninyo. Kung sino po ba ang tama, yung mga doktor ng Seventh-day Adventist o kayo na naniniwalang propeta si Ellen G. White, no? Kaya tandaan po natin mga kapanalig, pag founder ay may sayad, ano yung kaanib? May sayad din. Na? Kung ikaw po ay may sayad, ang maniniwala sa inyo ay may sayad din. May problema sa utak si Ellen G. White, so meaning to say, ang kanyang mga aral ay mula sa isang may sayad. Kaya ang maniniwala po sa aral ng SDA ay may sayad. Kaya yung mga may sayad dyan, magpa-psychiatrist na rin po kayo. Ano-ano na rin po kasi ang mga pinag-i-imagine ninyo. Na? Patunayan po ninyo na hindi praning si Ellen G. White. Ibigay niyo po sa akin ang mga references ninyo. No? Kasi may mga bagay po na dapat nating tanggapin. At isa na rin po dito ang pagiging praning ni Ellen G. White. Sana po naintindihan po natin yung nais ko sa inyong ipaliwanag. Ano man po ang ilatag ng mga Seventh-day Adventist, ano man po ang kanilang ikuda
patungkol sa kanilang mga doktrina, hindi po nila yan maitatanggi na ang kanilang kinikilalang founder na si Ellen G. White ay may sayad sa utak. Sila po ay mga praning, laging gising, may mga praning po sila, no? Kaya patuloy tayo na magsuri at magsaliksik. Wag po tayo basta-basta maniniwala. Mamaya paniniwalaan ninyo mula pala sa isang praning, no? Tandaan po natin, pag ikaw ay naniwala sa praning, praning ka din, no? Mismo po yan galing sa kanilang mga doktor na nang sinuri si Ellen G. White. At hindi po siya pwede na makagawa actually ng isang aklat kasi mababa lang naman ang pinag-aralan niya. Kapag ikaw ay gagawa ng aklat, lalo na 18th century na siya umiiral, dapat nag-aral na siya yan ng theology, ng philosophy, dapat meron pong basihan kung saan niya kinukuha yung kanyang mga itinuturo. Dapat meron po tayong basihan kung paano niya naipapaliwanag yung mga pangitain na ito. Hindi po pwede na dulot ng kapraningan ni Ellen G. White at nag-imagine, maniniwala ka na yun ay hula, yun ay pangitain. Mali po. No? Maling-mali po yung ganyang mindset. So yung naniniwala po na sa mga hula ni Ellen G. White, mga praning po kayo. Kasi malinaw naman po na si Ellen G. White, Ellen Harmon Goldwhite ay isa pong babae na may sakit sa utak. At pag may sakit sa utak, yan po ay tinatawag nating may sayad. Kung hindi po may sayad, praning. Kung hindi po praning, yan po ay may tililing. Gaya nga ng sabi ni Sandara, the krung-krung girl, mahal ko kayo. Kahit kayo ay mga praning. Kaya wag po tayong magpapaapekto sa mga sabadistang ito dahil praning po ang kanilang founder. At pag ang founder ay praning, ano pong i-expect ninyo sa kaanib? Yan din po ay grupo ng mga praning. Kaya pag tayo ay makaka-encounter ng mga gayitong klaseng sulpot, praning po ang tawag yan. Hindi po ba? Mga praning po sila. Ang mahalaga, tayo, ang ating kaisipan ay nasa mabuting estado. Hindi po katulad ni Ellen G. White sa sobrang pag-overthink kung ano-ano na po ang nakikita. Kaya nga po ang lagi sa ating sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas, iwasan po natin ang pagsasyabu. Iwasan po natin ang paggamit ng ipinagbabawal na droga dahil yan po ay nagdudulot ng pag-i-imagination sa mga bagay na hindi naman totoo. Matulog tayo, kumain sa tamang oras para hindi tayo nag-overthink at hindi tayo nagkiklaim na tayo ang propeta. No? Huwag po tayong praning. Ang labis na paggamit ng shabu, ang labis na paggamit ng droga ay nagkokos po yan ng pagkasira ng utak. Kaya sabi nga po ng doktor ng Seventh-day Adventist sa Greek, no, doon sa Greek Sanitarium ng Michigan, no, na si Ellen G. White ay may sakit sa utak, at pag may sakit ka sa utak, may sayad ka. Pag may sayad ka, ang maniniwala sa'yo, may sayad din. Sana ang ipinatayo po ninyo, mental hospital, ipagamot nyo po yung mga utak ninyo dahil kayo ay naniniwala sa mga katuruan na hindi nyo naman inaral at hindi nyo inalam kung galing ba to sa may sayad o hindi. No? Kaya ang aral po ng SDA ay mula po sa turo ng may sayad. Mula po sa turo ng isang babaeng praning. Kaya pag kayo ay nag-i-stand na sabadista at kayo ay naniniwala sa mga sinulat ni Ellen G. White, kayo po ay nag-i-stand sa turo ng propetang praning. No? So, once again, mga kapanalig, ako po si Felix Bacat, ang huling sugo, at ako po ang makakamit. Kami po ay magmi-meet ni Felix Manalo sa huling panahon, no? Ako po ang huling sugo, Felix Bacat, na nag-iiwan ng salita na kapag may sakit ka po sa utak,
praning ang tawag sa'yo. Kaya wag po sana kayong masasaktan mga Sabadista kung tawagin po kayo ng mga Katolikong mga praning kayo dahil totoo naman po. May sakit sa utak ang inyong founder at pag may sakit sa utak, mga praning po yan. At dahil naniwala kayo kay Ellen G. White, praning po kayo. At wag po kayong masasaktan, tanging katotohanan lamang po ang aking sinasabi, ang lalakas ng tama nyo. Iwasan po natin ang pagsasyabu para hindi po tayo mag-imagine ng kung ano-anong mga aral. So ako po, si Sanrio. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Siguro sapat na itong mga ating inilathala para tayo ay mas lalo na maging malakas ang loob, lalo tayong magkaroon ng katatagan ng tapang na itong si Ellen G. White ay isang mangangaral na may sayad. At lahat po ng kanyang mga followers, lahat ng umanig sa kanyang mga turo, may mga sayad din po. Kaya tawagin natin sila ang sekta na punong-puno ng sayad. Ang sekta na binubuo ng tililing. Kaya the Tililing Society is mga Sabadista. So yun lang po at naway nagustuhan ninyo ang ating talakayan ngayong hapon. Bukas, ating tatalakayin ang kasaysayan naman ng aking matalik na kaibigan na si Felix Manalo. Dahil kami po ay magkikita at magmi-meet sa huling mga araw. Felix Manalo laban kay Felix Bacat. Ako po si Felix Bacat. Subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po, magandang hapon and shout out 76 live viewers. Ang bigote. Hintay, kita-kits po tayo bukas. No? Yun lang po. Good afternoon.